At ilang minuto nga po ang nakalipas ay lumabas na itong balita na inaresto na raw si Senator Rodante Marcoleta. Ang tanong ng marami niyan, ano na ngayon ang mangyayari dito sa impeachment at ano mga available ang depensa pa ni Senator Marcoleta dito. Ito po si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Kanina nga at paglabas ng impormasyon na naglabas na nga doon ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan dahil dinina yung motion to quash ni Senator Marcoleta. Well, yung motion to quash po ay isang motion na i-file nila sa Sandigan Bayan para pawalang bisa yung criminal information dahil sa aligasyon na nila depensa ni Senator Marcoleta ay walang krimen na nai-allege doon sa criminal information na i-file for plunder dahil nga walang public funds involved doon. I think that's just one of the defenses. Marami pa yun dahil hindi ko naman nakita mismo yung motion na i-file nila Senator Marcoleta. However, napag-usapan namin to nung kami nasa EDSA and I was and my fellow lawyer was recommending to him certain legal strategies, but I think they were bent on opting for the filing of a motion to quash. So ano ang posibleng mga remedyo pa dito? Well, dahil ang denial, merong formal na motion, pwede pong mag-file pa ng motion for reconsideration si Senator Marcoleta and to recall yung warrant of arrest. At pangalawa po dyan, kung i-deny pa rin po yung motion for reconsideration, pwede naman pong tumakbo na sa Korte Suprema ang kampo ni Senator Marcoleta to ask for an injunction, or mandatory injunction dahil naikulong na po siya. Kaya lang, alam niyo naman, pag Korte Suprema na, medyo magtatagal pa yan, madidelay pa yung proceedings. Or another option for them is that mag-request sila ng immediate trial for a determination po ng bail para makapag-set ng bail sa kanila. At ito yung nasa isipan na ng maraming mga tao, although dinideny ito ng Malacanang, ng ombudsman, na may kinalaman ito sa impeachment. Hindi po aksidente na on the day na mag-uumpisa ang impeachment is that Senator Marcoleta will be removed from the Senate. Alam naman natin na si Senator Marcoleta, isa sa mga the best lawyers that we have now in the Senate. Iilan lang naman sila dyan. But he's very vocal at saka mahusay po sa argumento si Senator Marcoleta. At siguradong mawiwindang ang prosecution at pati ang mga BBM senators dyan sa Senado, lalo na si Gatchalian, hindi naman siya abogado, ay siguradong mawiwindang siya kay Senator Marcoleta. So, sa mga magsasabi o nagsasabing hanggang sa kasalukuyan na walang kinalaman itong pag-aresto kay Marcoleta sa impeachment, isa pong malaking kalokohan yan. Alam po ng lahat ng mamamayan kung para saan ito. Alam po namin kung bakit merong impeachment. Alam din natin kung bakit ang unang yung kinakasuhan ay itong mga umuupo sa administrasyon. At alam namin kung bakit hanggang ngayon wala pa rin kaso si Romualdez. At yung iba pang mga congressman, mga contractors na sangkot sa flood control. Bakit inuuna itong mga oposisyon? Hindi naman po tanga yung taong bayan at alam na natin kung ano itong nangyayari. Pero ano pa man, dahil tayo ay nasa gitna na ng isang labanan nito. Ito hindi laban lang ni Senator Marcoleta or ni Mike Defensor. This one goes beyond that. Ikaw iglesia, katoliko, anong ka pa man, ang labanan nito ay para na po sa mga Pilipino, sa karapatan nating lahat. And I think Senator Marcoleta will just be another symbol of how the rights of the people are going to be oppressed. Paano sinisikil ang karapatan ng mga mamamayan kapalit ng pagprotekta sa mga abusado, mga magnanakaw na totoo dito sa ating lipunan. Pero patuloy po tayo dito magdarasal para sa mga kababayan natin, para kay Senator Marcoleta at mga iba pa na nakapila dyan na ihaharas ng ating pamahalaan. Huwag po kayong susuko. Tuloy lamang po tayo sa ating mga pakikilahok, sa ating pagdamay dito sa ating mga kababayan na nasa gitna ng mga ganitong sitwasyon. Kasi wala naman po tayong ibang aasahan. Institutions will fail us,
even allies and friends will betray you. But we will continue with this fight because we are the resistance. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless you. God bless us all. Tandaan ninyo, mag-aral. Mahirap makialam ang taong walang alam. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.